Nagbigay ng pahayag ang ilang mambabatas kaugnay sa isinusulong na panukalang batas na Anti-Political Dynasty Bill ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Anila suportado ito ng buong kapulungan. Si Jap Regala, una sa balita. It's timely because I think the public now demands a clarity. Asan ba talaga papunta ang bansa natin? Kasi may basis naman talaga din sila sa issue ng political dynasty kasi nasa saad sa Constitution. Yan ang iginiit ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong kaugnay sa panukalang batas na ipinaprayoridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Anya, dapat makasalang ang publiko sa talakayan upang maging kaisa sa pagbuo ng Anti-Political Dynasty Bill. That's why I am planning to not only settle with committee hearings, but I'm planning to give back the right of the people to have a sense of ownership over the process. Kaya mas maganda rin na magkaroon ng mga public consultation. Ayon pa kay Representative Adjong, sa kanyang komite nagkaroon ng debate sa mga sang-ayon at hindi. Pero sa naturang panukala ay parehong sang-ayon ang panig, dahilan para ito ay maitulak ng mas mabilis sa Kamara. Ayon naman kay Manila 1st District Representative Ernix Dionisio, kailangan din ng masinsinang deliberasyon para matukoy ang tamang bersyon ng panukala. Marami kasing proposal na version what's accepted and what is not. So it really needs a thorough deliberation from the House members. Yun talagang dapat na will really give proper change for our government and our system. Hindi yung masabing nagpasalang. Inaasahan ni Representative Adjong na sa pagpasok ng 2026, magsasagawa na ng preliminary discussion tungkol sa Anti-Political Dynasty Bill. Buo naman ang tiwala ng mga mambabatas na maipapasa ang panukala sa Kamara. I don't see any reason na magkakaroon ng problema. Feeling ko, papasa talaga yan sa House of Representatives. Yeah. Nauuna sa balitang totoo at laging bago. Jap Regala, alauna sa balita, Congress TV.